Hello everyone, welcome to this video. If gawanda mo, this video is a video discussion. Continuation ni siya sa subject, summer subject sa mga incoming fourth year students nga system analysis and design. For this past few weeks, gikasihan kamo ni Ma'am Deliza og flowchart ERD. My part, or for this video, we are going to apply, no? I-apply na to ni siya. My part is hard coding, no? Hard coding we will jump into hard coding na ta diretso. This is very good for those mga incoming fourth year students or mga nag-take na og capstone project na makastart na sila immediately. So if galantaw ka ani, kindly kuha ka og device, laptop or unsa ba ang imong ginagamit for your capstone project. We will jump into coding. Okay, dili lang nako dugayo no ang ato ang introduction because feel na ko gusto na kayo mo code. Gusto na mo mag-start sa inyong capstone project and na deadline sa pre-oral. But there are few things we need to prepare para maka-start ta. There are three things required para maka-start ta og create og program para maka-start ta create og site para maka-programming ta. Okay. First one, we need is a server. So kaning server guys, diri nita mo store og data. Dirita mo store data, dirita mag input of data, mag output of data, magpagawas of data, dirita mag process of data. That will be the server. Second one, we need an IDE. When we say IDE, that is integrated development environment. Ang IDE guys, dirita magsulat. Magsulat ta, mag-command ta sa isa ka site kung unsa ang function niya, unsa ang buhaton. Dira ta mag write og code, dira ta magparan og code, dira ta mag-delete og code. That will be our IDE. I am using Visual Studio as our IDE and I am using WAMP server as our servers, no? But there are a lots of IDE and WAMP server out there, no? Pwede mo makagamit ana pero suggest nako use the one I am using, no? Padili tayo ta maglibog. So naa sa link below, nasa below ang link. Third one, the last one we need is a programming language. So this programming language, mura na siya kanang mga we are going to use, i-discuss lang ako siya further tag sa tag. So we are going to use PHP, HTML, CSS, and Java for our programming language. I don't know no, if HTML is considered as programming language, but we are going to use that one for our video discussion. Okay, this time guys, kindly download the applications nga ko ang post ang link below. After that, we'll proceed na into I will discuss no tag sa unsa na server para sa unsa na siya. And also our IDE. Okay, for our installation of our server, WAMP server, naara siya sa YouTube guys, ang pag-install sa itong WAMP server. So this is the interface of our WAMP server. So makita na to ni Dere, masabtan na yun na to pohon. But for now, I will discuss what is server. So if i-search na to siya sa Google, server definition, ngayon siya, it is a person that provides service or commodity. So, siya na ang mag-proseso, no, ang server. In terms of computer, it is a computer or a computer program which manages access to a centralized resource or service in network. Okay, so as I've said gaina, mauna siya, dira ta mag-store og data sa server, dira ta mag-process og data. So, maura na siya ang pinaka-definition in terms of musagting gani ako nadunggan gani ako ang server. Ako dira ta mo store og data, dira ta mag-process og data. Okay, so we'll proceed for our next sa ikaduha na to nga requirements para sa ato ang maka-proceed ta programming. We have IDE. So if i-search na ko ni siya guys, IDE. Okay, so IDE ariel. IDE is a integrated development environment. It is a software application that provides facilities. So, as I've said,
dirita mag-write sa atuang code, mag-erase sa atuang code, dirita magpadagan sa atuang code, mao na siya ginatawag na tong IDE, no? And the example, or I am using IDE, is what we have is mao ni siya, Visual Studio Code. Nasa ubos ang link, if man naka-download, may ani ni siya ang iyang interface. Wala pa na siya yung mga code. Manana na siya. Welcome to our Visual Studio Code nga IDE. For the last, what we need is our programming language. We will be using PHP is our main programming language for our system. Okay? We'll proceed, no? We'll proceed. So, para makastart na guys, dito tayo mo-adto sa tuang WAMP server. So, mapadagan na siya, diri na siya makita sa tumoy, kani siya. Dire. This is the logo of our WAMP server. Local server ni siya. I-click na to na, din mo-adto ta sa tuang local host. Pag-click na to sa tuang local host, mapunta siya ni diri, mao ni siya ang index or ang main page sa WAMP server. Okay, musuro siya ta sa tuang server. So, this one is our directory. So, pinaka-importante lang na to guys, ang atong mga familiar is our local host in our directory. So, pag-click na to ng directory, na mo pop up. Pop up ni siya, kani siya. So, my first site, kuha ni siyang gihimo gayon na. So, para makastart ta guys, makasugod ta, mao na ni siya tong buhaton, no, sugod na ta, no, we will create a new folder. Okay. Create a new folder. Pangalanan na to ni siya og Capstone Project. So, Capstone Project. Okay. Once you create a folder, meaning mo na ma-reflect na siya dito sa tuang server or sa tuang local host, sa tuang WAMP server. So, mabalik ta dito sa tuang local host. Ayun. So, katong gi-type na to nga Capstone Project, makita na to diri sa your project. Sari siya, Capstone Project. Dira na to siya, bali, ang WAMP server, diri ta mag-process of data. Diri na to siya i-open ang atuang gihimo. And then, ang kanisang directory, dirata na to makita ang body sa file. So, kung i-open na to ang Capstone Project, pag-open na wala pa na siya unod. The folder is empty. So, i-try na to siya open dito sa tuang WAMP server. Okay? So, WAMP server, Capstone Project. Ayun. So, index of Capstone Project is wala pa yun siya, no? Bakante pa kayo siya. Now, we will going to input kanang interface. So, dirita sa, proceed na ta sa tuang IDE kay ang WAMP server dirata magpa-process of data pero wala pa man siya i-process kay wala pa man ta ka-command, wala pa ta ka gamit o programming language, wala pa unod ang atuang IDE. So moadto ta sa IDE para maghimo ta og programming og mag-command ta og program. So mo ni sa tong IDE, dirita mag-add, dirita mag-edit, dirita mag-type, dirita magpa-run sa tuang program. Okay, so we are going to create a new file. So file, new file. Okay. Ayun. So hello world. Hello world. Okay, so akong gitawag guys walay lain, no? Hello world lang. And then we are going to save this one. File, save. Dito na to i-save sa katong Capstone Project para naay unod ang atong Capstone Project. Ang pinaka-importante lang guys, ani is atuwa siyang i-identify nga kani siya nga gihimo na tong na file is a programming language ang unod, no? So extension na to siya og .html. So this is your index .html. Okay, so ako ang giname sa tuang file is index.html. I-save na ko. Ayun. So na siya. I-open na to. Balik ta dito sa directory para makita na to ang atong gihimo nga index.html. So this one na. Ariyo. Capstone Project index.html. Okay. So after this one, atuwa siyang i-open dito sa tuang
WAMP server. WAMP server, okay. Darara. Sa projects na ko, na itong gihimo nga capstone project. So, i-click mo to siya. Okay, ang katong hello world guys nga to ang gitype, gawas na siya, no? Hello world, sa pag-refresh. And then, diri na to na siya gi-edit. So, once again, diri ta mag-process sa tuang data, ang localhost, ang WAMP server, and then diri ta mag-write sa tuang code sa index.html. Okay? So, I am using HTML as our programming language. I don't know if it is considered, but I am using HTML. Now, this time, we are going to create a form, no? Kung kabantay mo sa Facebook, proceed na ta, diretso na siya. Kung kabantay mo sa Facebook, nga mo require siya og username and password. So, same ra pod ni siya sa inyuha nga mga capstone project. Like for example, na ay admin ra makasulod ana nga site. Sa management system, admin ra makasulod ana site. Of course, required japon siya og username and password para maka-access siya sa site. So, ato ang buhaton, we are going to put some line of codes, no? So, we are going to kindly guys sa mga web-based dira nga mga capstone project, kindly follow this one para maka-start na mo kay pwede ninyo padayunon hantod na naana mo ay mabuo ni siya. We have username. Of course, one of the requirements para maka-access ka sa isa ka site is our username. Username and then password. Okay. So, each programming language has its own rules. So, ako ang gibutang ra is username and password. Unsay may tabuan ni dito sa site na to. So, ito ang i-view. Mubalik ta dito sa ito ang localhost. Kani, wala pa siya, no? Hello world dragapon kay wala pa siya ma-refresh. Now, we are going to refresh this one. Ang kita to. Okay, so na natong i-type na to na username and password. So, hello world, username, password. If makita ninyo, diri sa itong IDE, sa itong text editor, kuan na siya, no? Bali, mura siya o nakaplastada, bitong nakapaubos, pero wala. It's because each programming language has its own rules. So, if dili ta mo command aning ipaubos, natay itawag nga command nga break, open parentheses and break, ayun, so gibutangan ako break function guys, BR function, that is para mapaubos ang next function. So pag save na ako, lantaw na to kung unsa na po na niyahang gawas. So i-refresh na ako, okay, hello world, and then ubos na username, ubos na password. That is the break function.